Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong hapon, kini si Attorney Noemi Truya Abarrientos. Mo-welcome kaninyo sa ato ang programa sa Mata sa Kababayenan on behalf ni Madam Attorney Virginia Palanca Santiago nga karon nagparalegal sa Barili. So welcome sa ato ang programang sa Mata sa Kababayenan. Karong hapon na atong hisgutan ang mga usa ka importante kaayo nga hisgutanan kabahin sa mga kababayenan, mga kabataan nga nahimo na pong worldwide concern tungod kay dili ra man ni diri sa Pilipinas nga problema kun dili international gyud ni no. Lakip na ikatulo kini sa ato ang pinakagrabe nga problema sa kalibutan no, sunod sa arms trafficking, drugs trafficking, ikatuloy na yung human trafficking. Diri atong gitawag nga trafficking in persons. Unya karong July 30 atong i-commemorate ug atong i-observe no ang World Day Against Trafficking. Mao na nga kita diri sa Legal Alternatives for Women Center Incorporated, isip miyembro sa Interagency Council Against Trafficking. Ato gyud ning siguro nga sa tibuok buwan sa July ato ning mahisgutan ang usa ka importante kaayong hisgutan no, especially para sa mga migrants, mga migrante o mga trabahante nga adto sa gawas sa nasod. So doon na tayo gi-invite karong hapon na alang sa paghisgot-hisgot unsa ni mga nagkalain-lain nga porma sa trafficking in terms of migrants and in terms of sa mga trabahante. So nag-invite ta og mga muhisgot kuyog nato no, gikan sa Commission on Filipinos Overseas. Diri na ni siya sa una ug mobalik na po siya karon si Miss Kimberly Joy Dizon. May hapon, Kim. Maayong hapon sa tanan nga mga nananaw no karon sa atong programa Mata sa Kababayenan. Thank you for inviting us again. Si Kim Day is the Supervising Immigrant Services Officer sa CFO. Niya kuyog pud nato rong hapon na siya ang Labor and Employment Officer 2 sa Department of Migrant Workers, si Miss Michelle Lindio. May hapon, Michelle, and welcome. Good afternoon. May hapon, Attorney Now and Ma'am Kim. Good afternoon. May hapon sa atong mga televiewers. And salamat sa pag-invite. And this is dako nga oportunidad nga maka-join sa maniini nga discussion. It's good nga nahigayunan og panahon, hatagan gud og panahon sa DMW ang pag-ari diri para mo hisgot-hisgot uban nato no kay dako kaayo ning hisgutanan among sa ato kay kami bitaw sa CLB pod dako man pud ning hisgutanan sa kabataan no ang trafficking in persons. Yes. Kay daghan man pud sa mga biktima mga kabataan no, but ato sa ning hisgutan kay sa amoa sa mga bata no, mga vulnerable to trafficking, daghan aning kanang di man mi kinahanglan ang mga bata dili kinahanglan ilaron para tawagong trafficking. Pwede ra man gyud nga i-recruit kahuman exploitative purpose. Pero sa inyo ha, in terms sa mga migrants no kay coverage usa gani coverage aning CFO nga kanang opisina sa atong gobyerno. Okay. So ang Commission on Filipinos Overseas Government Agency under the Office of the President, we cater to overseas Filipinos pero mga permanenteng residente. So sila ni ang katulong adto na mo puyo sa laing nasod for good no. So kasagaran nila petition sa ilang mga relatives, family members nga tuwa na dito langyaw sa laing nasod, and dako pod kaayo ang porsyento sa atong mga kliyente ang mga marriage migrants. Mao ni ang kadtong mga naminyo or partner no kay legal man pud sa ubang nasod ang partnership ka common law. Wala sila nag-marry pero
settled abroad tungod sa ilang partners. So na-migrate sila sa laing nasod, not necessarily po changing citizenship, no? Yes, not Naminyo necessarily, lang or oo. settling abroad, Settling abroad. either temporarily or permanently. So from temporary to permanent. So mao gyud na ilang pathway kay pag-abot nila dito, dagko man sila og opportunity nga mahimong permanent resident. So ato na sila mo settle for good, and then eventually ang uban nahimo ng naturalized citizens. So mo na nga tuan na gyud sila dito namuyo, no? And then eventually po mokuha na po sila sa ilang mga paryente nga adto na po mopuyo sa ilahang. Murag very familiar story of Filipinos, no, nga kanang murag naagi inaana nga perspective nga Yes. one way of getting out of certain situation is going abroad and settling. Pero unsay kasagaran ninyo nga ma-encounter nga matawag nato nga human trafficking or trafficking in persons? Okay. So sa among opisina tungod kay dako ang porsyento sa mga marriage migrants ang kaning mail order spouse scheme, no? So diha ang uban masulod ana nga concern kay legal sa ubang nasod ang pag-order kanang pag-match bitaw, no? So dating is legal nga buhaton nila online, so ang uban diri mo kuha sa atuwa. So gihimo nila ang marriage as a way out pod, no, nga maka-migrate sila. So makita na mo ang kasagaran magsugod sa pag-ila-ila nga naay nag-arrange, and then eventually sa pagminyo diha na pud magkit-an ang irregularity sa ilahang mga documents, particularly sa marriage, no? So mo na nga daghang ma-involve pud ani nga sitwasyon, mo na nga nasad may mga advocacy activities with the civil registrars kay dako sila role aning scheme, no? Kay diha magsugod pod ang pag-arrange nga naa sila role nga instead nga mo follow sa proper proseso dili na kay dali kay tuanay naghuwat nga prospective husbands. Sige, ato nang ikuan elaborate unya, no, in the context sa anti-trafficking in persons Yes. law nato. Pero arita pod sa coverage sa DMW bag-o nga opisina created unsa ni nga tuig gani Mitch unya ang unsay gihimo na nga coverage sa iya ha. So, well, ang Department of Migrant Workers, formerly known sa atong mas ilado sa atong mga viewers nga POEA, and this was created through Republic Act number 11641, and 3 years ago pagid ang ato ang ahensya, no, nahimo siyang departamento to broaden ang atong serbisyo, since POA before was an attached agency of the Department of Labor and Employment. Since its departmentalized na siya, so dako na yung coverage sa atong mga services. And of course, headed by our secretary, Secretary Hans Leo J. Kakdak, and sa atong regional office 7, headed by Regional Director Joaden G. Lucero. And we have ang task yun attorney sa ato ang opisina o sa atong department, protektahan ang katungod sa atong mga OFWs and their families, and also katong gusto pa nga manarabaho sa gawas, no, and also ang ilang welfare pod, no, og dili lang sa OFW kundi ang pamilya pod sa atong mga OFWs. So we have 3 major frontline services kadtong atong sa atong processing division, in which adto magsugod ang atong mga workers, atong mga balik manggagawa, pagproseso sa ilang pag-apply sa gawa sa nasod. Number 2, ang atong protection division, in which mo cater ang ato ang protection division sa mga reklamo, no, mga abuses sa mga employers o kaning mga agencies nga wa sila protektahe. And number 3 nga major nato nga service is ang atong reintegration division nga kung diin katong mga OFW nga gusto nang mo stay for good sa Philippines, no, na trauma na sila, or maybe bisan nagwala sila na trauma kanang mo decide na ka nga they want to be with their family na pod, no, nga for good na, so naputi programa ang DMW ana. So nice, no? POAA ni siya na ilahan nato sa una, pero gihimo na gyud siyang separate nga departamento tungod siguro sa kadaghan sa ato ang migrant workers, Yes. no? Nya mora ba ni kay
puros ra ba ni mga migrants, no? Pero kaning sa inyo ha, para ra gyud nis mga trabahante. Trabahante, Oo, okay. yes. Ang katong pikas di man to necessarily trabahante, no? So katong mga kuan gusto nga mahibaw og asa sila nga sakto nga ahensya kung pangtrabaho ari gyud mo BMW alias POAA sa una unya di ang ang CFO ang setter for good ang kani mga gitawag nato may ligos AFAM or nakakitag AFAM, so murag ari paingon sa inyo ha ato nang isgutan. So ari ta sa kanang DMW unsay kasagaran nga kanang trafficking in persons or human trafficking concerns nga kasagaran mo adto sa inyong opisina or mahapit, ma-refer or gi-address sa inyong opisina? Well, actually, recently, nag-start ko sa DMW na ay mga pipilagid attorney no nga mga reklamo sa atong mga trabahante or mahimong mga aplikante para mo abroad nga nabiktima sila online tungod sa social media karon nga very paspas na gyud sa una ang mga illegal recruitment nga ang pamaagi is moadto sila sa mga baryo-baryo in which dali ra bitaw mahaylo ang mga atong mga Filipino nga mga kaubanan no nga kanang dakog sweldo inana bitaw so normally makabisita gid sa atong opisina katong nakuan sila sa online na istorya nila na recruit sila online and then nakahatag na sila og kwarta no so nailad gid sila anang mga dihang dapitan niya labi na og kanang musabay po ning atong mga illegal recruiters kana bitaw naay mga job postings no sa mga legit nga mga agencies so musabay na sila magpa-as if nga recruiter sila or agent sila or staff sila ana nga license nga agency or manning agency kanang mga sea-based nato no magpa-as if sila nga staff and then magpaila para ingnon nga mutuo ang katong worker nga nang-apply labi nagmoingon nga kanang last nga slot na ni para nga kanang ikaw na lagi among gihuwat kana nga mga kana bitaw mga advertisement nga dali ra maka ignite or kana bitaw dali ra sila mutuo dali maka-interest dali makakuha sa kuan no maka-capture sa yes kana siya vulnerability I think no oo isa na siya nga mga scheme sa atong mga illegal recruiter and then napoy usahay nga muadto dito sa opisina nato mingon nga ang ilahang ang pag-invite nila is kana bitaw student kuan trainee kunwari no nga estudyante sila pagawas or trainee sila dito but pag-abot sa job site is nahimo na silang trabahante which is ang ilahang sistema dito is below ang standard sa living sweldo sa labor ko ay nana so daghan kaayo ang isa lang na sa pipila ka mga labor related nga mga reklamo nga na biktima ang atong mga kuan nga maingon nato nga kanang trafficking no so murag I'm sure daghan pa ni nga kanang nagkalain-laing klase sa pagpangilad sa imuha pod Kim interested pud ta ani kay daghag mahiligog AFAM so ato ning hisgutan unya inigbalik nato after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Okay, ning balik na taron sa ato ang mga hisgutanan in observance of the World Day Against Trafficking kuyog sa ato ang mga guests. Karong hapon na si Mitch gikan sa DMW ug si Kim no gikan sa CFO, Commission on Filipinos Overseas ug Department of Migrant Workers. So mupadayon ko ni Mitch kay murag naputol to ganina. Murag ang trend gyud karon is ari agion sa online ang pagpangilad. Para unsa man pud ang pagpangilad or kanang unsa nga klase nga purpose nga kanang ilang actually matrabaho kung ma-recruit na sila, tuan na sila sa laing nasod. Well, natin na-encounter nga usa ka OFW or matawag nga OFW kay nagtrabaho mo sa abroad. So, na-contact niya ang yang recruiter online. Di na lang ko mag-mention sa unsa nga platform, attorney, no? So, through social media, then nagkuhan gid sila, attorney, as in istorya sila, ninihatag siya og 35,000. No? And then niabot gid siya sa job site pero ang iyang gigamit nga visa is tourist visa. Tourist visa. So naabot siya dito ato nga country and then gichatan siya sa nag-recruit niya nga kanang dili ka diha nga country, adto ka sa next nga country. So pag-abot niya sa next nga country, gisugad siya dito sa employer siguro to or maybe one of the staff na ang ilang gibuhat is nag-love scam di ay sila. So kanang magpaasib lalaki ni siya, duha ni sila na biktima o diri sa Region 7 nagusa sa Manila. So magpaas if sila nga mga babay. So ang ilang mga target ang mga foreigner para mohatag og money unya og dili gani makakota sila kay nasa kota-kota bugbugon or kanang kulatahon. Wala siya nakulata pero ang kauban niya sa trabaho nga lahi pud og nationality gikulata na kulatahan jud kay wala gyud siya kakota. So kaloy sa Ginoo gyud na rescue siya through the Philippine Embassy, naka-contact sila sa Philippine Embassy and gi-assist sila sa ato pagpa-repat na nila, gi-assist sila sa atong OWA, which is amo na atong attached agency, no? Gi-assist sila na OWA hangtod nga nakabalik yun siya diri sa Pilipinas and nakaadto sa atong opisina nakareklamo. And then we refer this person to the right agency kay naskaman siya online raman ang tanan. Murag familiar pud ko ana nga story sa isas mga na-assist namo no nga gi-recruit legal tanan and they were previously kanang trabahante na sa Middle East o niya na-recruit going to Cambodia. Nya ilahag yung description sa ilang actual nga trabaho dito kay ang ilahang kanang signan legal gyud ha kanang plumber sa to mga carpentry pero pag abot nila dito kato scammers daw no i-train sila pagka scammers so it's similar ingon ana nga klase nga modus murag ingon ana pud siguro tong mga tagalaing nasod nga maarig Pilipinas no katubang mga nanga-raid nga mga lain-lain nga pogo hubs. Oh yes, that's true. Similar gid siya, attorney. Nga nagihapon kulatahon gihapon. No bugbugon gihapon agi po yung mga gamit sa torture. That's very scary no sa tuang mga kababayan ba nga nagtan-aw nga nindot na dayon ta ilang kinabuhi kay naka-abroad na unya. Katubaya silang amo ang natabangan sa CLB kay naka-abroad na sila, familiar na sila sa system pero nailad gihapon so dili mo kumpiyansa. Isa natong mga mga balik manggagawa, mga ex-OFWs or mga nakaabot naka-experience na ba pero nabiktima gihapon siya. It's because very strong ang kani mga illegal kanang kumbaga grabe ka kapal ang ilahang naong ba nga kanabitawng kaya nila nga lihay-lihayan but then of course with the task force nga gi-form gyud no sa ato ang ayakat no is very helpful kay ang mga interagency naningkamot nga masugpo gid ni siya nga mga binuhatan sa atong mga illegal recruiters. Ari ko ni Kim kay murag ang pinaka una nga bala o pinaka prime nga balaod karon nga murag naa sa inyo ha kaning mga mail order spouse dili na siya mail order bride nganong giusab na siya Kim. Okay, so gi-repeal gyud siya ang 6955 no. Actually nag-una pa gyud siya sa balaod sa human trafficking gani no. Kay nauso na gyud siya before penpal pa tong scheme no. Kato pa tong mga sa newspaper. So what pa gyud po to actual no. And then murag nakita nila nga dili kay isog ang balaod ba unya murag tan-aw pod discriminatory kay babae ra gyud daw but namang boy mga
hitabo nga nagyo na biktima sad nga Mga lalaki, makaminyo og babae nga afam. nga nabiktima sad sila, no? Mm. Pero of course daghan gihapon jud ang percentage nga biktima nga mga babae. Kay sa amo alang listahan sa opisina 95% ang mo undergo og marriage to a foreign national babae. Pero napag 5% nga lalaki gyud po Pero di these ay. are mga former Filipinos, Mm. ilang mga classmates before, pero babae ang 95% as in sagol na siya. Majority gyud nila dili mga Filipino, former Filipino ang partner. Mhm. So basically ang mail order spouse mo ang scheme nila is naay murag broker in charge, no? Murag mo arrange, so naay mo order, naay mo take sa order, sila naay mangita. Dinhi, no? And then pag himo na sa balaod sa Republic Act 10906, medyo nahadlok sila, so online na pod ang ilang paagi. Di na Ang recruitment. Ang recruitment. So dili na sila kutong magbahay-bahay pod nga mag-recruit, pero ipaagi nila nga gusto pa kang mo abroad, ay gusto makikila-ila, friends lang, no? And then kisa may dili pod siguro mainganyo, no? Nga ikaw pod hoping nga maka-find kag somebody, partner. So masud jud sila. And then karon ang bag-ong trend na mo na ng online. So sa amo ang pong pag-gather sa information, 95% na sad nga ang manner of introduction internet. Mm. Oo. So nakit-an na mo nga na ay mga sila ra pud di ay ang labi na kung mga countries nga dili bitaw kamao mo English. So na sila'y mga staff nga maoy mo email, maoy mo chat nimo nga abi nimo nagkasinabot mo kay ang language pareha or English, no? Pero di ay ang Korean ni or Chinese ni or Japanese, no? So murag scam Scam gihapon, gihapon no? siya. So kasagaran na mong nakit-an nga concerns within Asia kay sila'y kusog mo order o asawa. Labi na kung nana sila sa mga 40s and above kay murag sa ilang culture, murag ang lalaki kinahanglan ng magminyo. Mao ikasagaran karon Oo. kay sa ato bawaan sa una kani mga Pinay mahilig minig puti no murag medyo racist man ganita di ta Oo. nag-itom kay kana karon ra man siguro ta naka-appreciate sa black is beautiful pero kasagaran is mga puti karon Asian ang trend. Nana Asian. So of course US gapon Dili number one. dili Pinoy natin. Oo. Kay dili na So, ninyo. Oo. With Asia ang amo ang gitan-aw karon kay may kusog, no? China, nagapon ang Korea and Japan, and then some areas in Asia nga mang-order matinga ka ba nga mo ato sa nga lugar nga kani nga partner ilahang gi tan-aw, ilahang gi adtuon. So nakit-an nga naagyoy proseso nga giagian, gigamit yun ang marriage. Ang uban nila wa magkaila pa. Oh, kay ang diri klaro man no nga dili legitimate jobs ang ilahang napadulngan instead kanang scammers. No? Sa diri dili pod legitimate marriage ang problema ini after all kay na-scam ra gyud sila or is it covered sa inyo haning after igabot nila dito problematic na ang relationship. Problematic jud, no? So mobalik sila kay ang mo na gi-abuse na sila, domestic violence na pod ang concern, no? Although nay uban nga na fall in love na sad siguro, na parang na okay silang duha, but kasagaran wala magkaayo ang relationship, dili successful. So I would assume nga sa kaning idiri sa inyo sexual exploitation ang kasagaran nga end purpose no. So trafficking gyud gihapon no kung mao na himuong negosyo ang Yes. kaminyoon. By the way, ang sa mail order spouse law, ang what is prohibited is ang pag-arrange og marriage. Yes. Okay? Di mao po na dili pwede sa ato ang anti-trafficking in Correct. persons law. Karon mo arita sa kanang unsay kasagaran nga kanang dapat red flags na nga ma-identify sa kaning ato ang mga Pinoy nga manarbaho or magkita og afam or maminyog afam eventually nga kanang bantayanan no. So ari ko balik ni Mitch unya balik na po ko ni sa red flags nga bantayanan. Yes, sa one of the red flags nga bantayanan gyud no sa atong mga gustong manarbaho abroad is unang-una kana mga too good to be true nga mga advertisements sa social media and any platforms rather, and also kanang mga ingon nga limited slots only
And then kanang mga dako og sweldo nga i-offer, and then moingon ka nga makalarga na kadayon. Unya kani nga dili na ta mo agi sa DMW kay langas kay ng DMW daghag mga requirements. So red flag na ta. And also kana bitaw makig-transact nga somewhere else. Kung legit ang recruitment agency or manning agency nga inyong i-applyan o dili siya illegal recruiter, adto gyud sa opisina i-transact. Then mag-demand og resibo gyud ang atong mga aplikante kay in case na sila reklamo na sila'y madaganan mareklamuhan, no? And then kanang mo offer nga kana bitang apart from dako og sweldo, kanang mga promises nga unsa pa na nga ikahaylo gid nila nga makalarga gyud ang ilahang aplikante o ilang mga na illegal nga na recruit. So dako na siya nga red flag. It's because labi na og mahaylo nya mohatag din og kwarta. So pila na nay mga reklamo nga 100,000 na kapin nilang nahatag. Pero wala gid sila Wala gid kalarga sila pa. kalarga. Pero kung makalarga man, na-scam pa gyud. Na-scam pa Di pa gyud. gyud mao. Yes. Kaning nabay gitawag nga red flags in a relationship. Ay daghan. O sige, kay Okay. mo counsel pud baya mo, Yes, murag mo oo. tabang mo ingon sa babae nya nga kanang unsay identify Oo. para di sila mamoblema abot nila. Oo. So, una-una maingon jud mi nga ila-ilahon, no? And then kinsa og gipaila-ila sila, kinsay nagpaila-ila, no? Nganong kaila ang partner, anong kini nga person nga nagpaila-ila nimo, kaila man ani nga person, no? Sa may ilahang connection kay yung pag ipaila-ila, murag somehow friends ni sila, no? Kay kung trabaho mo good, pwede rag dili sila necessarily nga friend atong iyang ingon nga naay trabaho dito, but ipaila-ila kas na friend, gusto makig-friend si hapon mo ari diri sa Philippines mo visit, and gusto po siya nga makag-ila-ila og mga Pilipino, no? Pero nganong mag-ila-ila man siya, nganong iya man kang i-introduce. So kana siya, and then mopasalig sad sila nga kung magkasinabot mo, posible nga makakita kag trabaho dito, mga ingana bitaw. And then kung magkasinabot na sila, although di man sila mabugos daw, no, tagaan kag time nga mo ari diri mo visit, and then kung magkasinabot mo, kami ray bahala na pod sa pag-process sa inyong kasal. Okay. So diha na siya nga nganong nadali 10 days na mo ari or 5 days unya ang kasal nahimo with 10 days waiting pa baya ang marriage license. So how come nga nahimo na siya in very short time? And then kung imo nang i-interview ang babae, wala siya kabalo sa process gyud, wala siya Disney princess gyud siya, nagulat na lang gyud siya sa iyang documents, no? So naami daghang mga wala nakalarga pa karon hantud karon because i-question na mo ang ilang legality sa marriage. So kamo nakakita na mo sa Nakakita mi, red oo, flag. red Sige, flags. murag padung na gyud ni Sister Ren, medyo kontrabida ni sila pero it's all for the good. Ato nang istoryahan pagbalik after this break. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Okay, balik na po ta sa atong discussion kay ang katapusan bi anak kong giingon ganina no, mga medyo kontrabida ni mga taga DMW sa Love Life, no? Pero are you really opposing or gagiya ra gyud mo or kanang why do you do that? No. Okay. So basically, good, ang ato opisina, we are here to promote and uphold their welfare, no? So, dili man ingon nga mo-oppose mi sa ilahang love life, sa ilahang family life, no? Kay each one of us has the right to decide man kung kinsa atong gustong mahimong kauban. Pero we guide them nga dili sila mahanok sa domestic violence, problema dito sa laing nasod, no? Or kung mahanok man gani, kamo sila usahon paggawas. So i-equip pud sila ba nga sige kung imo magud ka ng pilion, nya mo na ni iyahang mga red flag niya, no? Divorce o kadaghan, o niya napag yung mga criminal record, o niya na naman sila yung anak. So naman na, no? So ato lang is-pod nga sige if in case may tabo pagbalik kani They know what to do. kay ingon mga reform naman ni siya, ma'am. Kay sa una raman to nahitabo. So sa iha daw pag-abot niya ang lalaki ingon na nga I want change person. So mo na daghang mig ihatag nila kinsay pwedeng tawagan, networks nato dito. Kay ang nakalahi man gud ani nila kung muuli sila diri dito man good settled na ba, so pwede sila mo-avail sa mga benefits na dito. So ug buto naon daghan silang makuha na nga mga benefits sa ila dito. So among tabangan sila unsaon pag-connect sa atong mga Philippine Embassy, consulates, and mga Filipino communities because ang ilang mga visa allows them to settle na yun. So mo na nga among tabangan silang unsaon pag-start all over again if in case mahitabo na pudto nga i-abuso sila. Kay ang base sa record sa lalaki na may mga red flag nga ana, no? So, napoy uban success stories but ang uban they choose to go back. Kaning so far how far or kanang how well have we been doing our job sa pag-protect? Kay protection man gyud ni both no, both agencies pag-protect man gyud ni para dili para malikay sa kaalautan kabisdak na ko ro. O how far or how well are we doing sa ato ang mga accomplishments? Okay. So far no murag ang mga tao na aware na sa kada tuig nga gihimo nga mga advocacy programs nato sa CFO online o physical, we go to different regions. So kada buwan na ami adtuon nga probinsya and then nami online gigana buhat every quarter kanang atong gihuman hindi laruan series. So for this month, for this year naka-duha na and then next month na anasad. So in a way, ang mga tao before, murag dili kaayo pabitaw siguro aware sa mga panghitabo. But tungod sa daghang mga sigig bombard nga mga activities nato, na hinay-hinayan siya, kumpara katong sa time nga nagsugod pa ko sa CFO, murag madala sa balay ang concern, kay di ka po kakatog og appeal. Pero karon medyo na, kanang ikaw ang naanad or ang sistema arang-arang na? Naarang-arang na ang sistema. So na in place ng among mga programs o daghan naming mga networks and then hanaming sa gawas pod sa nasod diri lang mi mo anhi moadto sad. So nami makauban karon gikan sila sa Schengen countries, Europe, kay ila pong giadto dito ang atong mga Filipinos overseas. And we also established networks. So di na para sa una nga mura bitaw og tuyok-tuyok kung asa sila mo adto, but karon very clear ang instructions of where to go, what to do nila. And then nahinahinaya po so far wala na mi kay daghang kaso kumpara atong pandemic nga medyo gihangak jud mi adtong kaso sa online marriage, fake mga marriage contracts and our fake certificates sa CFO.
So medyo okay Okay tagaron, karon, mas oo. efficient pero daghan gihapon Lagi problema po. nga ma-encounter especially sa nature sa cases Yes. nga manha sa inyo no kay unsaon maumang gyud ni ato karon. Arita sa DMW so far unsay mga accomplishments significant nga mga best practices siguro ma-consider nato para matamdan pud sa uban. So far, naatay duha ka major nga nationwide nga air tip campaign, no? So, number 1 ana sa atong preventive approach is nagakandakta og mga air tip campaign sa atong mga graduating students, no? Sa atong mga K-12 and the college students also. Katong mga nag-TVET or nag-TESDA, no? Part sa ilang curriculum is nagid sila seminar sa atong employment and DMW is there para mag-orient sa ilaha para ma-do away sa mga illegal recruitment and also mo join ta sa mga local job fairs atong campaign gipadayon no ang illegal recruitment nga mga campaigns nato also kaning mga partnership with the LGU sa ato mga peso managers i-capacitate ang ato ang that's one really major plans of Region 7 DMW nga i-capacitate yun ang atong mga LGUs kay sila man ang ato ang arm diha sa kanang ground level kay ang atong mga kung asa dapit ang atong mga overseas mga OFWs and their families adto gid sila una mudangop silang LGU so pahingusgan sa atong departamento nga adunay strong ulig-on nga partnership ang ato ang opisina ngadto kanila and na ating mga publication mga releases nato no nga mga advertisement o mga pahimangno and hugot ug istrikto nga paghatag sa mga lisensya o pag-renew sa mga lisensya sa atong mga manning og mga recruitment agency and labi na pod og kaning mga penalties gayud attorney dako minilyon og mapriso gyud og pila ka tuig no and kaning mga naapotay airport assistance pod na ang atong opisina sa DMW didto para i-check ang mga dokumento sa atong mga OFWs nga mogawas para makita gyud og maklaro nga wala gid sila na biktima sa illegal recruitment o mga illegal recruiters ug nagmonitor pod ang atong opisina sa mga illegal recruitment nga mga kaso. And I understand usa sa mga nindot nga services sa DMW ang pag-assist sa mga asawa sa OFWs. Yes. Oh, yes. Ako i-announce kay mora ba ni ang partnership sa Law Inc. o sa DMW no kaning mga seafarers, mga OFW, mga seaman nga naka-decide medyo nga dili na sila muhatag og sustento sa ilahang mga gwapa nga asawa diri kay mga gwapa baya in taon ni mga asawahan noon niya you'd wonder why so appeal na sa inyohang services sa ato, pod yes preventive approach na siya attorney but katong assistance nato sa atong mga wives sa atong mga seafarers moadto sa atong opisina mga isag legal advice so part of the remedial approach na pod na nato no mga tag free legal assistance unya ato po silang ma-refer sa partnership nato no nga kung ano ma-refer nato sila sa mga abogado sa mga kuan kaning Law Inc. or kaning mga sapaw pod nato ato silang ma-refer to also have a legal advice pod. And isa pod ana nga sa ato ang naputay adjudication division nga mo'y mo handle sa mga illegal recruitment nga mga cases. And naputay financial and psychosocial nga mga services sa reintegration nga mga proseso in kaso man nga manginahanglan ang family or mismo ang atong OFWs nga na distressed no abroad. ang kaning ato ang mga family sa OFWs gawas katong mga asawa nga nangagsuporta we suppose wala to nahimong biktima og trafficking ang ilahang mga bana pero aritas kanang medyo na problema na ang ilahang mga sa mani ilahang minahalas kinabuhi nga nalbaho sa gawas babae man or malalaki ang mga pamilya diri how would they detect or kanang unsa niya red flags di ay mobalik ko ana nga makaingon sila murag naa na lagi ni problema ako ang kuan ako ang bana kay unsa man isa sa mga na encounter nato na siya attorney na sa atong opisina nga muanha ang ginikanan no
or maybe ang anak mo ana nga wala na mo na-contact si mama or wala na namo na-contact si papa, nag-worry nami, nag-istorya pa man tabi last week karon di na gyud namo makontak. So kanang mga ginana nga napoy mga cases attorney nga napriso kuno ang ilahang husband for whatever nga nahitabo dito, no, wala pa man gyud na iwa pala man siya na kanang na kuanan gyud nga sala gyud niya, no, na priso lang tungod sa mga ginagmay problema didto. So ang atong mga ang relative sa atong OFWs mo do sa atong opisina mga higtabang ato silang i-refer ang right nga division nga mo handle inyo sa inyong mga inquiries, mga assistance ang atong reintegration division, no, ang ATN. So assistance to national kadtong mga nagproblema na nga wa na nila makontak ang ilang relatives sa gawas. Kani ang mga trabahante ni kani nabay mga similar nga ang mga pamilya pods mga nakabana Yes. o nakaasawa o foreigner nga adto na mga assistance sa inyo kay wa na sila nakaibaw na unsa na ilahang anak, Ilang igsuon, yes. etc. Oo. So nasad no magpa-locate sa whereabouts sa ilang mga paryente. So muna nga mo-connecta sa Philippine Embassy ngadto sa gawas pagitaon, no. And then so moatabang gyud mi ana nila kay kuan man kanang ang ilahang concern diri mo lagi na wala na contact but but na po yung mga cases nga dili sila ganahan magpa-contact kay murag napuno na po bitaw sa concerns nga magsigig padala diri. Dili kay siya daghan kaayo nga kanang kaso but naagyo mangilan-ngilan this year lang gani na diuhahing adto sa opisina taga Bohol ang usa po taga Leyte nga naminyo og foreign national ilang anak. Ang usa dito sa Jordan ang iyang anak, ang usa po diri sa India ang usa po sa Australia. And then eventually na find out di ay nga ang katong taga Bohol ang gidikanan mo di ay mo reason nga nung ang ilang anak na punta dito sa hospital kay na depressed so dili siya maka-communicate. So gi-advise gyud sa doctor nga mo rest siya kay na stress na find out dito sa chat nga daghang mga stressors gikan diri sa Pilipinas. So, mga ingana pud nga mga concerns na ay magpa-locate, magpatabang sila ngano wala na kuno mo message and ngano wa na nagpadaog kwarta. Pero in that case, murag sila sa siguro mismo na sila feeling nga ang ilahan ng parente mo in distansya nila, no? Kay usahay ang concept man gud nato once naka-abroad either trabaho or nakabana og foreigner kay hayahay na. Yes. And inana ba gyud? Muraging ana. Oo. Ang ana gyud ako na siya og kanang Ang pagtuo. premium, ang pagtuog gyud nga makapadalag kwarta. Pero dako nga porsyento sa dako pero kung mayong majority dako nga porsyento nga naay problematic nga pag-abroad, problematic ang relationship ug ang sa inyo hapon problematic ang panarbaho. Sige ato nang hisgutan kay hatagan ta nila og tips sa paglikay nga mahimong biktima or kung naana ka didto na nasa sitwasyon unsa poy angay buhaton, no? Inigbalik nato after this break. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan
Dumaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy pa na yung isubay. At taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Okay, ning balik na mi kay before mi nag-break ganina ningon baya ko nga naa sila'y mga tips. But kaning atong gipanghisgutan karong adlaw is really kanang ato ang part sa ato ang pag-observe sa World Day Against Trafficking nga ipahigayon ugma no kada July 30 United Nations gyud ni siya nga kanang agreement nga i-celebrate. Actually, it's not really a celebration, no? It's really an observance para magpakita og ma-remind ta ba nga problema gyud gihapon worldwide ang trafficking in persons niya. Usa sa ato ang mga concerns diri sa Pilipinas ang kani gyud atong mga migrant workers o kaning ato ang mga migrants no nga posible mahimong biktima. How not to become a victim? Sige. Arita sa una siguro, asaman ko ari ko sa DMW, tips para sa mga ganahan mararbaho sa gawas para dili mahimong biktima. And siguro i-relate na lang pananglitag na biktima na gyud. What to do? Okay. So isa sa mga tips no nga atong bantayan no sa mga gusto nga manarbaho o manimpalad o bisan attorney manimpalad sa gawas sa nasod. Mo to atong na-mention kaganina kana mga advertisements ng mga too good to be true, dakog sweldo, dalira ang paggawa sa nasod, it's already a red flag. Number 2, kanang gipang post na to sa social media sa dili dayon ta mo tuo atong i-confirm. So we have to visit sa atong website dmw.gov.ph or pwede mo bisita sa atong opisina nga nahimutang sa ground floor sa Dolly Building kay para ma-coach mo nato unsaon pagpangita og legit nga agency and legit nga trabaho nga approve ni DMW. And then atong hibaw-an nga kung ang nag-recruit nato gani mangayo nagkwarta, it's another red flag, no? Labi na og makig-meet up ra mo or kani mga bank transactions or mga money remittances, this is already a red flag because dapat mo demand mo og resibo, no? And also kaning mga countries nga dili countries nga dili mangayog placement fee, no? So kung kadtong mga countries nga dili mangayog placement fee sama sa kaning UK, US, Ireland, inana no sa Netherlands, Canada o uban pa nga mga nasod, so dili na mo mobayad og placement fee, no? And then kung katong mga agencies nga o mga countries nga naay placement fee, atong timan-an nga dapat equivalent lang siya sa inyong 1 month nga salary. And before kamuhatag sa placement fee, make sure nga naa na kay kontrata. Kay nasa contract ang pila imong sweldo sa usa ka bulan. So mula pas gani ana, red flag na pud na, no? Tips na pud na siya. And kadtong maningkamutan nato nga dili tourist visa or visit visa, kinahanglan work permit visa or katong ato ang katong atong working permit nga visa gid nato, no? Mo nay atong i-secure. And then kaning akong i-mention day attorney, kaning mga nay mga pipila nato nga mga consultancy agencies kuno, no? Ang frontline nila is i-assist ang usa ka tawo nga mo-apply og mga visa, but definitely naa sila hidden agenda nga nang recruit di ay sila, no? Once nga mo ana mo promise gani sila ninyo nga ako nay bahala, kami nay bahala mangita ditong employer or naa na kay employer, it's already a red flag. So kana mga too good to be true ayog tuo mo gani pinaka number 1 nga tips labi nag-aritas online dalon, no? Kay mga online naman ang tanan gyud nga mga transactions nato. Diri sa ato ang kuan sa CFO, no? Unsay ato ang mga mahatag nga tips para sa ato ang sa man would be migrant kay dili pa man sila ma-migrant, no? Ang apply pa na sila dito. So
So particularly sa mga gustong maminyo, no, o usa ka foreign national, kay kusog man kay karon ang pag-ila-ila sa mga dating apps nga hinaot gyud unta nga mag-ila-ila o kadaghan. I mean, magkita, no? So dili lang kausa, kaduha, but hopefully kadaghan nga panahon sila mo magkita, mag-ila-ila, usa pa sila kumingon nga yes magminyo, no? Kay murag lahi naman gud ning magminyo kay mo ang kontrata nga imong signan forever, so murag ma-change gud imong kinabuhi pag-ayo, and then kung sayop ka sa imong desisyon murag lisod na gyud ibalik. So mo na amo ang sige hag-ingon nga ila-ilahon ang partner, whereabouts nila, unya kung mag-decide na gyud nga magminyo, sila gyud ang mangunay og process sa ilahang kasal. Na kay daghang mong gumuingon nga sila mo process na mga even mga events coordinator mo na imong nabantayan diri sa Cebu nga events coordinator sa kasal, pero sila mo process po sa marriage license nga dili naman ang ilang trabaho. Munang kasagaran nga naami mga naami nakit ang suki nila nga adto sila mo kuhag marriage license sa Binalilia, diri sa Cordova, pero dili sila taga diha nga lugar na muyo. Kaya ilahang coordinator ang nag-process. Moabot diri sa mga pinabungahan nga taga Cebu City siya. So ilag yung pagitaag paagi nga madali. Kay labi na si foreigner nagdali pod. So, pero we found out baya unta nga si foreigner willing na imuhuwat sa process, ang kita lay nagdali kay ipasaligan nga okay mora ni imong mao ni ang magasto pero pas-pas. So mao na amo ang sige ingon yun nga og mahimo kamo gyud ang mo process sa iyong mga papeles og number 1 ila-ilahon ang inyong mahimong pareho sa kinabuhi, no, imong partner, kay di na siya basta-basta mabadik ang atong desisyon nga miingon nga magbinyo kay mag-divorce na sad ka, mag-annulment na sad ka, pila na po'y gasto ni ana. Og nang hadlok bitaw. Dili this is actually we are having this discussion para dili ta mahimong biktima sa trafficking in persons, human trafficking kung mas popularly known pero mas appropriately named na siya trafficking in persons. Kay nag-celebrate man ta karon, nag-commemorate ta, nag-observe ta sa World Day Against Trafficking niya, dapat may balo ang ato ang mga nananaw karon ang mga katawhan, no, unsa ang mga nagkalain-laing modus sa pag-exploit, naadyo ka na ang pagpangabuso, no, naana siya specific nga Bisaya nga it escapes me right now, but gunahan ta nga mahibalo ang publiko nga dili gyud ta magpabiktima, no, sa kaning ikatulo nga pinakagrabe nga problema sa kalibutan, which is trafficking in persons. And for that, magpasalamat ko ni Kimberly Joy Dizon gikan sa Commission on Filipinos Overseas. Thank you very Kim. much, attorney, for having us here once again, no. So salamat kaayo sa opportunity nga niami diri karon pagpalagana, pag-inform sa mga nananaw karon regarding this trafficking in person. Oo, kang Mitch Lindio, first time ni Mitch. Yes, first time live on TV. Thank you so much, Attorney Nomi, for this opportunity. And sa Law Inc. And sa And sa CCTN. Yes, sa CCTN. And also, pasalamatan ako ang head sa opisina sa pag-send me out here to represent sa among opisina si Director Joaden G. Lucero and the whole DMW 7 family. And also isa among campaign ani attorney, sa Tagalog pa, maging matalino, wag magpapaloko. Okay, so murag sa tanang butang bisag sa gugma, wag magpapaloko, no, murag advice alang sa tanan. So thank you kayo Mitch and Kim. Hope this will not be the last time, no, bisag ka nang sa inyo hang mga ahensya pwede ta, no, nga moari diri labi nagnatay mga awareness raising. Open kayo ang programa diri sa Law Inc. para sa ato ang mga nagkalain-lain nga pahibalo alang sa publiko para protektahan ang ato ang kaugalingon. So thank you very much. And magpasalamat na lang pugta ni Tatay Dudong ug Nanay Dayan Limchua para sa ato ang programa, for all the support nga ri sa Legal Alternatives for Women Center Incorporated, sa tanan natong funding partners nga dili nako man name for now, sige utang
padung sa sunod. And of course, ang ato ang mga staff and personnel diri sa kanang CCTN, ang nasa akong atubangan, si Ferdy, si Dave, si Nilo, kinsa man ni, si Matmat, si Inday, na dito sa booth, si Nilo, kinsa pa? Si Brian, no? Kay kanunay gyud nga gasuporta sa ato ang programa, and of course sa tanan natong nagtan-aw, hinaot nga padayunon gihapon ninyo ang pagsuporta sa ato ang programa para ma-encourage po ta to be more informative, to be more educational alang sa tanan, no? Especially sa mga importante kaayo nga issue such as kaning trafficking in person. So daghang kaayong salamat kini si Attorney Noemi Truya Barrientos on behalf ni Attorney Virginia Palangka Santiago, no, nga moingon ninyo tanan nga have a nice day ug hinaot do na tay nakatunan sa mata sa kababayen. Daghang salamat ug have a pleasant afternoon sa tanan.